Ito na naman ang isang panibagong mic drop pan sa araw na ito. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin, let's go! Silipin muna natin ang online views noong October 31, 2024 Thursday kung saan nakakuha ang Eat Bulaga ng 111,100 at siyam views laban sa 85,848 ng It's Showtime. Kinagiliwan ng mga manonood ang ginanap na Halloween costume party ng mga Dabarkads. Tampok ang iba't ibang karakter kagaya ni Alan E. bilang Labubu, Miles Ocampo bilang Simski, Ryan Agoncillo bilang Where's Wally, Karen Istrop bilang Minions ng Despicable Me, at syempre Atasha Mulach bilang Jessie ng The Toy Story. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang paandar na costume ni Reza Maedizon bilang Giant Pa na kinagiliwan ng mga Dabarkads natin. Hindi rin mawawala si Queen Amber Torres bilang Lolang Maliit. Sabi nga ng mga loyal viewers ay may kapalit na si Aling Maliit. Sina Tito Sen at Joey De Leon naman ay suot ang mala Hawaiian outfit sabay kanta ng theme song ng Maynila na dating show ni Lito Atienza, habang si Bossing Vic Soto naman ay nakapangtod ng Super Mario Brothers. At kahit Halloween, tuloy pa rin ang pamimigay ng maagang pamasko, katulad ng ating sugod bahay winner na nanalo ng 6,000 pesos plus mga regalo. Sa Game 5 naman ay mga magtropa mula Bukaw, Bulacan ang nanalo ng jackpot na 50,000 pesos. At sa bawal judgmental naman ay kwento ng mga may angkan na embalsamador ang tampok kanina. Sayang nga lang at wala si Maine Mendoza para makisaya dahil nagbabakasyon ito kasama ang pamilya. Gayunpaman, overall masaya at wagi pa rin ang episode kanina. Samantala, dumako naman tayo sa mga latest developments sa loob ng Kapatid Network. Masaya naming ibinabalita na opisyal ng pumirma ang Viva at MQuest Ventures para sa isang long-term content partnership. Ibig sabihin nito ay mas maraming content mula sa Viva ang mapapanood na sa TV5 simula sa susunod na taon, ayon sa post ng One News. Viva Communications and MQuest Ventures announced the signing of a landmark joint venture agreement to produce high-quality entertainment content for Filipino audiences on free-to-air and other media platforms, beginning 2025. The new joint venture will air several new entertainment shows across various time slots on TV5's grid, featuring the biggest and brightest stars in Philippine showbiz. Viva and MQuest Ventures will also create new television programs and other content for distribution in the Philippines and abroad across MediaQuest's Pay TV, OTT, and DTT platforms. So ibig sabihin lang nito ay bukod sa content mula sa ABS-CBN ay magkakaroon din ng content ang Viva na pupuno sa daytime at primetime blocks ng 5. Siyempre mas maraming content, mas maraming choices, pero hindi kailangan pang magpalipat-lipat ng channel. Ano sa tingin mo ka mic drop? Ano at sino-sino mga Viva artists ang gusto mong mapanood sa 5 next year? Comment mo lang yan sa baba. Umani rin ng parangal ang Frontline Pilipinas dahil tinanghal silang Best News Program, Ted Filon at DJ Chacha bilang Best News Commentary, Julius at Tintin bilang Best Talk Show, at Freedom Boat bilang Best Special Documentary sa katatapos lamang na 46th Catholic Mass Media Awards. Ibig sabihin lang nito ay unti-unti nang nare-recognize ang patas at mapagkakatiwalaang mga balita ng News 5. Congratulations sa ating Team Frontline and keep up the good work. Sa iba pang mga balita, isa na namang kontrobersya ang nangyari sa loob ng GMA7 nang akusahan ng singer-actress na si Rita Daniela ang co-star nito sa kanyang ginagawang teleserye na si Archie Alemania ng pananamantala sa kanya. Nagsampangan ng reklamong acts of lasciviousness ang kapuso singer-actress na si Rita Daniela laban sa aktor na si Archie Alemania. Sa posted article ng PEP, formal na isinumite ni Rita ang kanyang reklamo sa Office of the Prosecutor ng Bacoor City ngayong Miyerkules ng umaga, October 30, 2024, sa Bacoor nakatira si Rita kaya doon siya nagsampa ng reklamo. Magkasama si Rita at Archie sa kapuso primetime series na Widow's War, pero wala na rito ang aktor. Ayon sa complaint affidavit na isinumite ni Rita, nangyari ang pambabastos umano sa kanya ni Archie sa Thanksgiving party na ginanap sa tahanan ni Bea Alonzo sa Quezon City. Hindi na sana siya dadalo dahil inihatid niya ang kanyang ina sa ospital. Pero hindi lang daw siya makatanggi kay Bea. Past 12 midnight na raw ng September 9, Lunes, siya nakarating kina Bea dahil galing pa siya ng taping ng All Out Sundays.
Ayon kay Rita, halatang lasing na si Archie pagdating niya sa Thanksgiving party. Nag-comment daw ang aktor ng hindi ka nais-nais pero hindi na namin pasasabihin pa sa video na ito. Basahin nyo na lamang, hindi na raw naging komportable si Rita sa komentong iyon ni Archie. Pero nung nag-duet sila ni Royce Cabrera, matapos mahilingan ni Bea na kumanta sila, sumigaw daw si Archie ng Brad tirahin mo na yan. Hindi na lang daw ito pinansin ni Rita, dahil sa tingin niya ay dala lang ito ng kalasingan ng aktor. Pero sinita na raw ni Bea si Archie nung oras na yon, ito na ang ikatlong skandalong kinasasangkutan ng mga talents ng network, at sa kasamaang palad ay walang napaparusahan. Tila wala na rin kami balita sa tinatakbo ng kasong inihain ni Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ng 7. Tanong namin, may naparusahan na ba matapos ang naging investigasyon sa Senado? And speaking of this, nagkaroon ng retaliation tungkol sa kinakaharap na kaso ng isa ring program manager ng TV5. Ito ay tungkol naman sa isa pang pang-aabuso sa isang empleyado ng network. Nagsampangan ng counter-demand si Cliff Ginko laban kina Senator Raffy Tulfo at mga executives ng network maliban lamang kay Chairman MVP. Matatandaang natanggal sa network si Ginko matapos ipalabas sa programa ni Idol Raffy ang ginawa nito sa isang binatang employee ng TV5. Nagbanta si Idol Raffy na magre-resign siya pag hindi pinarusahan si Ginko at yun nga ang nangyari. Sa dalawang pangyayaring ito, kitang-kita ang pagkakaiba ng dalawang network kung paano nila hinahandle ang bawat sitwasyon. Kung may matututunan man dito, ito ay ang palaging pairalin ang respeto at professionalism sa trabaho at iwasan ang paggawa ng mga baluktot na gawain upang iwas sakit ulo at hindi madamay pa ang iyong career at ang kabuhayan mo. Isipin lagi ang pamilyang umaasa sa iyong trabaho kaya ka nandyan sa trabaho yan, hindi para gumawa ng kabastusan. Yun lang naman ang sakin. Sasagutin ko na din ang mga pinabagong banat sa akin ng Kapuso Super Alliance fanpage sa paunguna ni Lance Salvation, na tila walang kadala-dala at di natatakot makasuhan ng cyber libel. Dahil sa pagiging solid TVJ ko kaya nila tinitira ng tinitira at pinaparatangan lagi ng fake news kahit sila mismo ang talagang fake news. Nais kong malaman nyong hindi ako papatol sa level nyo dahil hindi tayo magkauri Salvation. Ang mga banat mo ay pang-elementary, at hindi na dapat pang patulan pero dahil mapilit ka, sige pagbibigyan kita, abangan mo na lang ang ikakaso ko sa iyo at sa mga co-admins na kasama mo dyan. Tignan ko lang if makakapag-content pa kayo sa kulungan. At para sa mas marami pang balitaktakan, don't forget to tune in sa ating muling pag-guest sa Trending Central mayong 11 PM Philippines Standard Time, November 1. Kita-kits tayo mga ka-mic drop. Don't forget to like and share this video. Maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads at sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming channel.